Una sa lahat, ang inyo pong napapanood ay live na kuha sa EDSA Reliance kung saan bumper to bumper pa rin ang mga sasakyan. Mas titindi pa raw ang traffic bukas, lalo na't payday Friday. Ang latest sa lagay ng trapiko at ang sitwasyon ng mga naipit na pasahero at motorista, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight, Department of Energy, pinaghahanda ang publiko sa banta ng mga brownouts sa 2024 bunsod ng El Nino. Mga mall at mga factory, pinagtitipid na sa kuryente. low pressure area posibleng pumasok sa bansa sa Sabado. Magiging ganap kaya itong bagyo bago magpasko? Senator Robin Padilla, tutol sa planong imbestigahan ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy. So ano yun, parang ICC din. Ano? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Ganun. Liderato ng Kamara bumuwelta sa patutsada ni Senador Amy Marcos na baka raw may gustong maging Prime Minister. Kaya itinutulak ng mga congressman ang tsa-tsa. Sa sports, Creamline Cool Smashers nakaunang panalo na sa PBL Finals kontra Chocomucho. At pag-delete ni Daniel Padilla ng kanyang breakup message para kay Catherine Bernardo, Hot Topic Online. Habang papalapit ng Pasko, patindi rin ang patindi ang traffic sa Metro Manila. Pahirapan ding makasakay ang mga pasahero lalo na ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. At live mula sa EDSA Reliance, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gaano kalala ang traffic ngayon dyan? Bok Maseno, maghahating gabi na nga pero tila rush hour pa rin nga yung traffic dito sa EDSA Mandaluyong, no? At ang ilan nga mga commuter na nakausap natin abay tila kalbaryo ang naranasan, makahanap lang na masasakyan pauwi. Tuwing magpapasko, matik na nga raw ang traffic sa Metro Manila, lalo na sa EDSA. Si Kim na taga Marikina, higit 1 oras naghintay ng masasakyang taxi sa EDSA Ortigas. Lagi sila namimili ng kunyari, yung mga way na mga papuntang north, hindi nila kinukuha, sasabihin nila, kasi medyo traffic dyan. May mga nag-aalok daw sa kanya ng mga habal-habal driver, pero grabe naman kung makasingil. Hindi sila magbe-base sa apps, parang kukunin nila yung sariling kita lang. Gaya doon sa customers, parang dagdagan nila ng ilang percent, 30 or 40%. Kahit sa mga motorcycle app, hirap ding makapag-book si JC. Tinatsaga na nga lang daw niyang mag-book dahil mas nakakasingit pa rin ang motor sa traffic. Makauwi ka agad ng mabilis. Nagko-commute pa ako 2 hours. Pero pa mga 40 minutes lang. Di talaga may late sa trabaho. Si John Paul naman na taga San Jose del Monte, Bulacan, higit 2 oras na naghihintay, wala ring masakyan. Mahirap po sumakay, ma'am. Talagang peak season na po kasi, kaya mahirap po sumakay. Biyahe po, sobrang layo po, tsaka nakakapagod. Imbis na uwi ka na lang, pagod ka pa dahil sa biyahe. Ang magkakatrabaho namang ito na galing sa Christmas party. Kalbaryo rin ang pagsakay pa uwi ng Baguio at Tarlac. 3 book na kami na ng Grab at to now po wala pa po yung Grab namin. So it takes 5 hours pa po yung biyahe namin going, yung iba ko sing mga kasama going Baguio, ako at going Tarlac. Hassle po, lalo na po kami, galing po kami ng Christmas party, so pagod na po kami. Hassle din para sa mga motorista ang matinding traffic. Ang taxi driver na si Joseph, aminadong nanghihingi na ng dagdag bayad sa kanyang mga pasahero. Bison malayo, papatid. Metro, ang ginagawa na lang namin ma'am, di na namin kinukontrata masyado. Ninadagdagan na lang po para kahit 50, para hindi naman kami matalo. Kasi pagod talaga ma'am, sobra. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, asahan pa ang matinding traffic sa mga susunod na araw habang papalapit ang Pasko. Kaya nga rin po hindi na rin tayo nagsuspend ng number coding dahil sa ngayon po mabigat na yung daloy ng traffic. Kung magsususpend pa tayo ng number coding,
additional 20% na naman po yan na vehicle sa ating lansangan na baka po maging parking lot yung buong lansangan sa EDSA. Sa tansya ng MMDA, nasa 409,000 na sasakyan ang dumadaan ngayon sa EDSA kada araw. 15 to 20% na mas mataas yan kumpara ng kaparehong buwan noong nakaraang taon. Bokmase, no, sa mga oras na ito, no, matindi pa nga yung daloy ng trapiko dito sa ating kinakatayuan dito sa EDSA Reliance, no. Mabigat pa rin yung daloy ng trapiko, marami pa rin yung volume ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, ang tail end nito ay simula dun sa Boni hanggang sa Guadix, no. Kung ngayon nga ay traffic na, matindi yung traffic, aba, asahan niya bukas mas matindi raw yung daloy ng trapiko dahil nga yan sa Payday Friday, no. Mas marami ang pupunta sa mga Christmas shopping at sa mga Christmas pasyalan or mga mamamasyal, no. Kaya nga payo ng MMDA sa ating mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. At kung maaari naman, pwede naman sana ay manatili na lamang sa bahay at doon na lamang mag-bonding. Bokmase. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Posible magkaroon ng transportation crisis. Yan po ang babala ng Grupong Piston kung ipipilitan ng gobyerno ang deadline ng PUV consolidation o yung pagsali sa mga kooperatiba. Nasa frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Nagharap sa tapat ng opisina ng LTFRB ang mga opisyal nito at ang mga nagpoprotestang drivers at operators ng Grupong Piston na kontra sa December 31 deadline ng consolidation kaugnay sa PUV modernization program. Matapos ang pulong, pumayag ang LTFRB na ORCR official receipt at certificate of registration na lang at petisyon ang kailangan para makabuo ng kooperatiba. Ang bawat kooperatiba pwede na rin kahit 10 unit na lang at hindi na 15. Pinayagan na rin ang rehabilitasyon ng mga jeepney kaya hindi na sapilitan ang pagbili ng bagong unit. Pero nagmatigas pa rin ang piston. Hinahamon namin si BBM na maglabas ng isang executive order na dapat tanggalin yung deadline. Ante namin hanggang bukas kung ano magiging desisyon. Sa isang pahayag, tinawag ng piston na makamandag, manipulative at best liar ang LTFRB at Malacanang. Nagtuturoan daw sila at walang gustong umako sa mga papataying kabuhayan at napeperwisyong commuters. Dagdag pa ng piston, transportation crisis ang sasalubong sa 2024. Base sa datos na nakalap ng grupo, 26% lang ng mga jeep ang nakapag-consolidate. 36% naman ang sa UV Express. Aminado naman ng Department of Transportation na may mga rutang siguradong kukulangin na masasakyan dahil hindi lahat ng operator ay sasali sa kooperatiba. Pero may mga ruta din daw na sobra-sobra ang mga pumapasadang jeep. Ito ang masusolusyonan ng PUV Modernization Program. Pagtitiyak pa ng DOTR, magbibigay ng mga special permit ang LTFRB para maserbisyohan ang mga maapektuhang pasahero. Tayo po ay umaasa na matapos po itong December 31 deadline natin, come January 1, hindi po tayo magkakaroon ng transportation crisis dahil po sa nakita na po ng LTFRB na ang mga major routes po natin ay meron ng mga consolidated operators. Kanina, ipinatikim ng piston ang mangyayari sa Enero kapag tinanggalan ng prangkisa ang mga jeep na hindi sumali sa consolidation. Sinabayan pa ng protesta ang tigil pasada sa Novaliches, Quezon City. At maging sa monumento sa Caloocan, ipinarada naman sa gilid ng kalsada ang mga jeepney, saka dinikitan ng kanilang mga hinaing. Ito ay hindi lamang laban ng mga driver at operator ng jeepney, kundi laban ito ng lahat ng mga pampublikong transportasyon at siyempre sa ating mga mamamayan. Ramdam ng ilang pasahero ang tigil pasada. Kadalasan ko pong sinasakyan is jeep. Mahirap po sa akin kasi puro basiksikan. Mahirap po pa rin sumakay, kuya. Normal pa rin. Alam niyo ba na may strike o hindi? Hindi ko po alam, kuya. Sa kabila niyan, nanindigan ng DOTR na nakataga na sa bato ang deadline ng PUV consolidation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nakikipagtulungan na sa mga otoridad si LTFRB Chairman Teofilo Guadix III matapos looban ng kanyang bahay sa Dagupan City sa Pangasinan kahapon. Sa isang statement, sinabi ni Guadix na traumatic ang karanasan lalo na sa kanyang 91 anyos na ina. Nasa 10 armadong individual daw ang nanloob.
pero mukhang personal ang motibo nila at hindi lang basta pagnanakaw. Mananatili naman daw si Guadis na nakatuon sa responsibilidad bilang LTFRB chairman sa kabila ng nangyari. Giit pa niya, naniniwala siyang makakamit niya ang hustisya. Base sa investigasyon ng Dagupan Police, ang isang kasambahay at ang nanay ni Guadis lang ang naiwan sa bahay. Nagpanggap umanong namimigay ng grocery items ang mga salarin. Nung nakausap na po nila yung matanda na kanilang kapitbahay ay bigla na pong pumasok at yung exit door ng kanilang kapitbahay, ayun po yung ginawa nilang entry doon sa compound ng family ni Sir Chupilo Guadis, no? Saka binuksan nila yung gate at doon na po yung pinasukan ng mga iba pa nilang kasama. Wala namang nasaktan sa insidente at isang cellphone lang ang tinangay ng mga armadong salarin. Pinagtitipidan ng kuryente ng Department of Energy ang mga mall at ilang establishmento ngayong magpapasko. Kasunod po yan ang banta ng mga brownout dahil sa El Nino. Nasa frontline balitang yan si Shaila Francisco. Tag-init na, El Nino pa. Doble dagok yan sa consumer sa pagsapit ng Abril ng susunod na taon. Lalo't nakikita ang tatagal ang El Nino o matinding tagtuyot hanggang second quarter ng 2024. Karaniwan kasing sumisipa ang konsumo ng kuryente at nakararanas ng mga brownout tuwing tag-init. At sa banta ng El Nino, lalala pa yan. Sa taya ng Department of Energy, higit 1,000 megawatts ang iakyat ng demand sa kuryente sa susunod na taon. Kaya hindi raw imposibleng magkaroon ng power interruption. We are looking at from the supply side, even if these are adequate, we are also anticipating that there might be interruptions with or what is this? The plants, especially the coal-fired power plants, may not be working at their optimal levels. May dagdag na supply naman mula sa mga solar power plants sa susunod na taon na aabot din ng 1,000 megawatts. Ang problema, kahit may supply, hindi naman mapipigilan ang pagpalya ng mga planta, lalo't uso ang pag-overheat at pagtagas ng mga makina pag mainit. Apektado din ang mga linya ng kuryente. During the dry months, meron tayong mga grass fires at saka mga bush fires. At sa ating experience ng ilang taon na particularly sa El Nino, ito ay kung minsan nagkukos ng power interruptions dahil naapektuhan yung mga linya. Nananawagan ng DOE sa mga consumer, partikular sa mga malalakas kumonsumo tulad ng mall at factory na magtipid. Pwede na raw yan simulan ngayong Pasko. We have already imbibed in our routine yung energy efficiency. Ang benepisyo ng energy efficiency ay immediate. Ito ay instant na pamaskong regalo sa ating sarili dahil hindi tayo magbabayad ng dagdag na konsumo. All these contribute to a larger goal na sana hindi tayo maapektuhan masyado ng El Nino. Wala naman daw yung problema sa mga consumer. Si Zenaida nga, 1 oras lang daw ang paggamit nila ng Christmas lights at pinapatay din ng ref sa gabi. Pero may apela siya sa gobyerno. Walang problema at pagtitipid. Kaya naman. Pero dapat, yung parte naman nila, ayutin din nila. Ayon naman sa DOE, nakikipag-ugnay na sila sa pribadong sektor para simulan ng maintenance sa mga linya at planta bago ang tag-init. Umaasa rin sila na matatapos ang National Grid Corporation of the Philippines ang ilang proyekto para maihatid ang sobrang kuryente mula Mindanao papuntang Luzon at Visayas na nakikitang mas apektado ng El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, ganap ng low pressure area ang namataang kumpol ng ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,865 kilometers timog silangan ng southern
Eastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nito na maging bagyo. Posibleng pumasok ang LPA sa PAR sa Biyernes ng gabi o Sabado. Base sa Metra Forecast, lalo pa itong lalapit sa Visayas at Mindanao. Kaya may tsansa itong magpaulan doon simula sa Linggo o Lunes. Sa ngayon, ang amihan pati ang easterlies o yung mainit na hangin sa Dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa bansa. Posibleng makaranas ng kalat-kalat at maihinang pag-ulan ng Metro Manila at buong Luzon sa susunod na magdamag bunsod ng amihan. May tsansa ring umulan sa Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng easterlies at localized thunderstorm. Naaresto na ang dalawang membro ng Maute Group na konektado raw sa mga pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Sila ang posibleng maging susi para madakip ang mga suspect sa pagsabog. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Kuha ang mga larawang ito noong umaga ng December 3, mahigit kalahating oras bago nangyari ang pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Bandang 6:30 a.m. nang makitang bumibili sa isang tindahang hindi kalayuan sa MSU ang dalawang lalaki. Kapansing-pansing ang isa sa kanila ay may bitbit na itim na bag. Halos 30 minuto silang nagkape sa tindahan. Bandang 7 a.m. nakunan silang papasok sa gymnasium ng MSU. Paglabas nila bandang 7:12 a.m. doon na nangyari ang pagsabog. Ang dalawang lalaking ito hindi pa pinangalanan ng PNP. Pero sila ang laman ng panibagong wanted poster matapos matukoy bilang persons of interest sa MSU bombing. Ayan po yung bag niya po, kung mapapansin niyo po, may dalawang nakaumbok po dyan. So yan po, nandyan sa loob po ng bag na yan, yung 6mm mortar at saka yung RPG po. So obvious po na nakahalata po yung bag po niya na may laman po na bomba. Ang CCTV na ipinakita ng PNP kapareho sa inilabas ng AFP noong nakaraang linggo, bagamat may pagkakaiba sa pangalan ng mga persons of interest. Sabi ng PNP, ang nadakip nila noong nakaraang linggo na si Jafar Sultan alias Kurot ay hindi nakuhanan sa video, pero meron daw itong partisipasyon sa pambobomba. We receive information po na itong si Jafar doon po sa kanyang bahay nag-meeting at nagplano po sina engineer at sina Lapitos para pagplanuhan po ang gagawing pagpapasabog po dito po sa MSU. Pero lahat daw yan ay sumasailalim sa verification para makabuo ng iisa at malinaw na kwento. Tinitingnan din natin yung mga pictures, similarities doon sa mga hawak ng PNP at sa hawak po ng AFP. Ayaw po nating madaliin po ito dahil pag sinampa po natin yung kaso, gusto po natin na sigurado po tayo at airtight yung case na isasampa natin. Sa ngayon, lumalabas na iisang grupo lang ang dalawang set ng mga suspect na tinukoy ng AFP at PNP. Sa follow-up operation naman ng PNP, naaresto nila noong December 9 ang dalawang miyembro umano ng Maute Group, sina alias Mausur at alias Monatanda o Titing. Posible raw na sila ang nagkanlong sa mga suspect sa MSU bombing. Nakumpiska sa mga suspect ang mga baril at bala. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Susunod, Senator Robin Padilla tutol sa naimbestigahan ang mga umunay pang-aabuso sa religious group ni Pastor Apollo Kibuloy. Creamline Cool Smashers pinataob ang Choco Mucho Flying Titans sa Game 1 ng PVL Finals. At Melay Cantiveros, agaw eksena sa Asia Artist Awards. A very honor. I feel like I am the first honor, a valedictorian in attending an AAA. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. May petsa na ang pagdinig ng Senado sa alegasyon ng pang-abuso raw ng Kingdom of Jesus Christ. Pero si Senador Robin Padilla, tutol na imbestigahan nila ang leader ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Pumalag si Senador Robin Padilla sa panukalang imbestigahan sa Senado ang mga umunay pang-aabuso ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Ganun. Ayon sa senador, mariin niya itong tinututulan, lalo't sa Amerika raw nangyari ang mga reklamo. Kami, ako lalo,
Nangangati ako pagka kaso ng puti eh. Pagkaso ng na-offend si Bonifacio. Medyo ayoko talaga. Pero kung sa Pilipinas, wala akong magagawa. Pilipino yan. Pero pag ang babasihan natin, korte ng ibang bansa, no way. Si Senadora Risa Hontiveros ang naghain ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa Kingdom of Jesus Christ. Wanted si Quiboloy ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika para sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. May mga lumapit din daw kay Hontiveros na mga miyembro ng KJC na naaabuso rito sa Pilipinas. Sagot dyan ni Padilla, dapat imbestigahang mabuti ang mga ipepresentang testigo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, siyempre. Oo. Kailangan kong Kailangan kong mag-participate doon at tingnan ko kung saan galing yung witness na yun. Nauna nang nagpahayag ng suporta sa investigasyon sa Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yun. Itinakda ng Senado ang pagdinig sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nagtakda naman ng panibagong petsa ang Korte sa Amerika para sa pagdinig sa mga kasong kinahaharap ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa inilabas na kautusan ng Central District of California, isasagawa ang pagdinig sa November 5, 2024 mula sa dating petsa na March 19, 2024. Pinayagan ng kampo ni Quiboloy na paghandaan ang pagdinig ng mas mahabang panahon. Pinalitan din ang trial date dahil komplikado raw ang kanyang kaso. Kabilang sa mga kaso sa Amerika ni Quiboloy, ang sex trafficking at cash smuggling. Bumelta ang kamera sa patutsada ni Senator Amy Marcos kaugnay sa charter change or CHACHA. Nasa frontline ng balitang yan si Mylan Enriquez. Prime Minister, wala akong narinig ng Prime Minister. Wala kaming pinag-usapang Prime Minister. Yan ang sagot ng liderato ng Kamara sa gitna ng sinusulong na charter change o pagbabago sa saligang batas. Pinalutang kasi ni Senadora Amy Marcos na tila may gustong pumwesto bilang Prime Minister kaya pilit itinutulak ang pag-amyenda ng konstitusyon. Gayong ilang beses nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat tumutok muna sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagpapalakas ng hanap buhay ng mga tao. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-Prime Minister na hindi manalo sa presidente. Pagtitiyak ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Dong Gonzales, hindi babaguhin ang porma ng gobyerno. Pagluluwag sa economic provisions ng 1987 Constitution ang layong galawin para raw mas madaling makapasok ang foreign investment sa bansa. Pero sana rin daw ay matalakay ang pag-amyenda sa term limit ng mga opisyal ng gobyerno. Basta kung politika lang pinag-uusapan, yung aking term limits na 5 years and 2 terms. Diba? Tapos may re-election lang yung presidente. Kabuka ng vice president. Para the continuity. Diba palagi kong sinasabi sa inyo, the continuity. Sa ngayon, 6 na taon ang isang termino ng Pangulo at Vice-Presidente. Pero kung maaprubahan, maaari silang manilbihan hanggang 10 taon. Balak din nilang gawing 5 taon at 2 termino ang mga kongresista hanggang local government officials. Tingnan mo next 2025, katatapos na nung eleksyon ng barangay ng October. So next year, election na naman sila, 2025 ng barangay election. So every year parang nag-election tayo, di ba? Palaging eleksyon. So kailangan ayusin natin.
Marso pa na ipasa sa Kamara ang panukalang nagpapatupad ng pag-amyenda sa konstitusyon. Pero hanggang ngayon, nakabinbin ito sa Senado. Kaya para raw gumulong na ang tsa-tsa, baka kailangan na raw gumamit ng ibang estilo. So, hanap tayo isang mode, baka itong People's Initiative, yung PI. So, marami nang nag-uudyok sa baba na they're now starting, di ba, to educate the masses, lalo na sa baba, para malaman nila. Ang People's Initiative ay petisyon ng hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng rehistradong botante sa buong bansa at dapat ay kinakatawan nito ng hindi bababa sa 3% ng registered voters sa kada distrito. Ayon kay Gonzales, uumpisahan na nilang talakayan ito sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, AFP Chief of Staff Romeo Browner personal daw na sinabihan ni Chinese Ambassador Wang Shilian na huwag harangin ang Christmas convoy sa West Philippine Sea. At Katniel fans, kilig na kilig sa sweet moments ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tanong tuloy ng marami, nagkabalikan na ba sila? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nakausap daw ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Chinese Ambassador Wang Shilian tungkol sa ating resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, sinabihan niya ang Chinese Ambassador na hindi teritoryo ng China ang West Philippine Sea at huwag harangin ang mga resupply boats dahil sakupan niya ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabihan niya rin daw si Ambassador Wang na huwag harangan ang Christmas convoy dahil mga civilian boat daw yun, civilian boats daw yun na magdadala ng regalo sa mga sundalo at mga isda roon. Ang sagot daw sa kanyang ambassador, pinoprovoke daw ng Pilipinas ang China. Tinabla po yan ni Browner at sinabing ang China ang siyang namomrovoke. Nitong weekend na magkasunod, hinaras ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko sa Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Isang Philippine vessel ang nasira matapos bombahin ng tubig ng China. Kaugnay ng Christmas convoy sa West Philippine Sea. Naku, makipagkwentuhan tayo dito sa katabi ko mga kapatid. Kasi ito talaga personal na nagpunta doon at naranasan yung sa Christmas convoy. Bok, ano bang nangyari? Ano ba yung mga na-experience nyo doon na hindi namin masyadong nakita sa balita? Nag-sunbathing kami doon. Mukha nga eh. Well, to begin with, clearly, although hindi ko lang kung clear sa mga tao, pero na-abort yung mission ng mothership, pero it was the decision made by the captain of the mothership unilaterally. Okay. Ibig sabihin, nagdesisyon yung kapitan ng mothership, isang civilian, na umatras over the objections of the Philippine Coast Guard. Kasi, ito so yung mothership, yung MV Kapitan Felix Oca, it's actually a training ship. It's quite large, 110 meters, mga 110 meters, mga 300 feet long, more or less. Tapos, yan. To the left of that is the Coast Guard ship BRP Melchor Aquino. May kasunod kayong Coast Guard? Isang Coast Guard lang. Okay. Originally, dapat 3 ang kasama namin Coast Guard. Pero yung dalawa, pinull-out kasi binomba nga yung isa nating barko. Kasabay. Nasiraan ng makina. So they had to pull that boat. So we lost 2 of the escorts. Isa lang escort na. Okay. Tapos, as per the captain, nag-converge sa amin yung mga Chinese vessels, 2 Navy, tsaka isang Coast Guard. Kaya nagpanic siya. At natakot at tumatras. I remember that kasi umakyat ako doon sa bridge. One din kasi what was happening. Umakyat ako sa bridge. Pagdating ko doon sa wing ng bridge, paglingon ko, nakita ko kumukurba yung wake ng barko. Lumiliko ata tayo. So naramdaman mo na, parang umiiba yung direction. Parang, teka. Saan tayo pupunta? So pasok sa bridge, doon nagdidiskusyon. Yung kapitan, over the radio with the Coast Guard, Melchor Aquino. I see. Melchor Aquino, the Coast Guard was saying, go on course. Stay with the plan. We will stand by you. We will escort you. Si Kapitan, hindi na. Balik na tayo. Pero you mentioned na si Kapitan from the start was hesitant.
Well, na sumama sa Christmas convoy. it turns out Ganun ba? later on, after the whole incident, the captain acknowledged na the owner of the ship from the start, before the mission, had a change of mind, change of heart. Umatras. Na-convince silang na ituloy. I see. So I suppose at that point, na-convincing ituloy, pero siguro may alinlangan na. But ikaw, you were there. Nakita niyo mismo yung mga Chinese na vessels? Yeah, we could see na the Chinese Coast Guard. Ito, the point of no return was nung umaandar yung barko namin, the 10 knots, so it's around 14 kilometers per hour. I'm sorry, mga 38 kilometers per hour siguro yun. Basta umaandar kami ng ganun, yung Chinese Coast Guard, medyo pasalubong on the right, biglang nag-turn towards us yung Chinese Coast Guard. So ang feeling ng kapitan, if we continue with our course, babanggain kami. Tapos may nangyari pa sa Scarborough and Ayungin. So that also, I suppose, weighed on him. Nakadagdag pa. Pero ikaw, nung nangyari yun, what were you thinking? Ano yung nangyayari sa loob? Honestly, yung a lot of sentimento? people on the ship were disappointed with what happened. We all wanted to push through with the mission kasi wala eh. We've been on the ship for already 16 to 18 hours. Tostado na kami and all that, and parang tuloy na natin. But that was us. Yes, we did not own the ship. We were not. We did not have responsibility over everybody in the ship. Unlike the captain, in the end, the captain is the master of the ship, and I suppose we have to also recognize that. So yung mga kasama mo? A lot of disappointment talaga all around. Yung mga nag-iiyakan. In fact, habang nangyayari ito, nagmimisa si Father Robert Reyes doon sa baba. Nung naramdaman niya na umaatras na yung barko, bigla niyang tinigil yung misa. Talaga? So, nakansela yung mission, nakansela din ang misa. Pati misa na kansela. Ay, nako. Pero hindi pang huli na lang, Bok. After this, ano yung nabanggit ng atin ito? Didiretso pa ba gagawa pa ba sila ng panibagong mission na kagaya nito Ang after sabi na they what hope that this is happened? not going to be the last mission that they hope to plan. Next year they're planning to do other missions as well, hoping to get this time a more committed crew and captain and ship. So posible baka sa Valentine's merong Valentine's mission para sa mga broken-hearted. Para sa broken-hearted. Sama ka uli. Ay, hindi siya broken-hearted. Hindi siya broken-hearted. Showbiz Tonight na tayo. Todo promote na sa kanilang pelikula ang big stars sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. For the first time, nagsama-sama ang big stars sa mga entry ng Metro Manila Film Festival 2023 para yan sa inaugurasyon ng MMFF Auditorium sa gusali ng MMDA sa Ortigas, Pasig. Present dyan, sina Dingdong Dantes na bibida sa pelikulang Rewind, Derek Ramsey para sa Kampon, at lead star ng pelikulang Gombursa na si Enchong D. Present din si Eugene Domingo na tampok sa Becky and Badette, Christopher De Leon ng When I Met You in Tokyo, Alden Richards ng A Family of Two at Alessandra De Rossi ng Firefly. Ang bawat isa excited at kabado, lalo na't mga dekalibre ang kani-kanilang mga pelikulang mapapanood sa Pasko. Gusto namin na panoorin siya ng mga Pilipino even after the Metro Manila Film Festival. And yun din naman yung pinaka-inspiration namin sa pelikula namin sa Gombursa, that it goes beyond the film festival that we're going through, may it be here in the Philippines or outside the country. Yun po. Parang may sinabi ka tungkol sa Becky and Badette, di ko masyadong narinig. Maangatan lang namin. Try nyo. Ganon. Hindi. Sa totoo lang, nagsasaya-sayahan lang kami, pero sa totoo lang, kabadong-kabado kami. Ako kabadong-kabado. So nating tumawa, deserve natin ang laughter. Becky and Badette kasama si Pokwang. Umaasa ang mga star na sa mga pelikulang kanilang i-offer ngayong Pasko, babalik na muli ang sigla ng mga sinihan. Nagbabala naman si MMDA Chairman Attorney Don Artes na huwag tangkilikin ang mga passes na binibenta online. Dahil unang-una, hindi ito for sale. Wala pa po kaming nire-release na passes so far. So, obviously, ito po ay fake. Ang amin po mga passes, kung meron man kaming ilabas, may mga security features po yan na pag alam po ng sinihan, baka po sa Pasko pa,
kayo po ay makasuhan, abala pa rin po sa inyo. Sa December 16, magkakaroon ng Parade of Stars dito sa Metro Manila. December 27, ang awarding ng mga film at actors. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Heto ang isa pang chika. Hot topic online ang pag-delete ni Daniel Padilla ng kanyang breakup message para kay Catherine Bernardo. Napansin ng Katniel fans na borado na sa Instagram post si DJ ang mahaba niyang mensahe kay Kat. Tanging litrato na lang nilang dalawa at ni Kat ang nasa post ni Daniel. November 30 lang, naianunsyo ng Katniel sa Instagram na hiwalay na sila. Pero bago ang pag-delete ng breakup message ni Daniel, magkasamang nag-perform kagabi sa isang Christmas event ang Katniel. Kaya maraming fans nila ang kinilig ulit. Naispatan din sa backstage ang pag-kiss ni DJ sa chicks ni Kat. Trending din ang isa pang video nila together sa backstage bago ang kanilang performance. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. At dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, Creamline Cool Smashers pinataob ang Choco Mucho Flying Titans sa Game 1 ng PBL Finals. At P-Pop Kings na SB19 nagpasiklab sa Asia Artist Awards gamit ulit ang kanilang iconic name. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Nakakuha ng Creamline Cool Smashers ang Game 1 ng PBL All-Filipino Conference Finals kontra Choco Mucho Flying Titans. Balikan natin ang mga aksyong hampasan sa report ni Brian Basa. Here's a back row attack. Dug by Atienza. Simula pa lang ng first set, mainit na hampasan na agad ang binitawan ng Creamline Cool Smashers. Easy dump. Yep. 8 points. Lumayo ang lamang nila sa Choco Mucho Flying Titans pero nakakuha ng momentum ang Choco Mucho at naidikit sa 20-21 ang score. Block, save, is no good. Easily by Dina. Dito lalong naging git-gitan ang paluan. Nakuha ng Cool Smashers ang unang set. She got it. Thoughts, Carlos. Madayag. Pagpasok ng second set, nagpalitan ng puntos ang sister teams pero nabuhayan ng dugo si Cici Rondina. Nagpaulan siya ng puntos at inilayo ang lamang ng Flying Titans. Nakabawi sila sa second set. Sa third set, maagang nakuha ng Flying Titans ang momentum. Naghabol ang Creamline. Pero nang umabot sa 20 points ang Choco Mucho, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sunod-sunod na puntos ang pinakawalan ni Phenom Alyssa Valdez at nalamangan bigla ang kalaban. Nagkaroon pa ng juice pero nakuha pa rin ang Creamline ng third set. Pagdating sa fourth set, lumalamang ang Flying Titans sa simula pero nahabol sila at naubusan ng Cool Smashers. Back-to-back na lumagari ng puntos para sa Creamline sina Tots Carlos at Gemma Galanza. Hindi na nakahabol pa ang Flying Titans hanggang sa nakuha ng Cool Smashers ang Game 1, 3-1. Pinangunahan ni Tots Carlos ang Creamline sa kanyang 18 points. Sa Sabado, alas 6 ng gabi, ang Game 2 ng Best of 3 Final Series na gaganapin naman sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood yan ng live sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. K-pop and P-pop fever is on! Pasabog ang performances ng Asian superstars sa kakatapos lang na Asia Artist Awards sa Philippine Arena. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Makasaysayan at matagumpay ang kakatapos lang na 2023 Asia Artist Awards dito sa bansa. Kanina, rumampa sa red carpet ng mga South Korean superstars at ilang Pinoy acts. Pagdating naman sa mismong concert, pasabog ang mga performance ng Asian superstars na lalong nagpainit sa buong Philippine Arena.
At for the first time again, nag-perform ang P-Pop Kings na SB19. Ngayong gamit na muli nila ang kanilang iconic brand name. With special collab pa yan sa multinational boy group na &T. And speaking of SB19, kabilang sila sa nanalo ng Hot Trend Award together with New Jeans, Lim Yong-wook, An Yo-sop at Lee Junho. At para naman sa Katniel fans, magkasunod na tinanggap nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang award. Wagi ang Katniel ng Fabulous Award. Kasama nila dito ang K-pop groups na New Jeans, Stray Kids at Lim Yong-won. Wagi rin sa AAA ang isa pang Pinoy Pride na grupong Horizon. Isang Horizon sa pinarangalan ng Focus Award. Kasama nila dito ang Lon 8, The Boys member Yong-hoon at si beloved summer actor An Dong-gu. Pero bukod sa mga winner, nag-trending din sa event ang interview ni Jang Won-young kay Mamshi Melay Cantiveros. Okay, how do you feel about attending to AAA? Attending to AAA is a very honor. I feel like I am the first honor, a valedictorian in attending in AAA. Maraming netizen ang natuwa sa humor ni Melay. Ito ang unang beses na idinaos ang Asia Artist Award sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Congrats AAA winners! Yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Hihintay ko yung comment mo sa Katniel. Pero, alam mo kasi, yung sabing ano yung video na parang ano daw, parang may malaman yung video, is that what you were trying to imply? But that could be interpreted as going any which way. It could be, you know, ano? Ayan. So narinig na natin yan sa Love Guru, mga kapatid. Ha, malayo pang Valentine's pero malapit ng Pasko. 11 days na lang po. Christmas na. naging love guru. At yan po ang 45 minutes at pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkasa sa pagbalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Maricel Halili. Mabuti lang kay Christmas party sila doon. Di sila pinapanood sa atin. Ako po si Adlika. Magandang gabi.